Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay muling magbulay-bulay sa ating morning prayer devotion. Sa ating pong talata na ating pong pagbubulayan ay sa Kawikaan 23:22 ay sabi po ay, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay. Huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Tayo'y lubos na pinagpala ng kanyang salita. Magandang araw pong muli sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Ngayong araw na ito, tayo po ay dadako sa isang napapanahon, ngunit madalas nakakaligtaang paalala mula sa salita ng Diyos. Ang paggalang at pakikinig sa ating mga magulang. Sa mundo natin ngayon, naabala sa modernong teknolohiya, karera, at pangsariling ambisyon, hindi makakaila na minsan ang ating mga magulang ay naiiwan sa gilid. Ang kanilang tinig ay tila nalulunod na sa ingay ng ating abalang mga buhay. Kaya't napapanahon ang paalala sa atin sa mga Kawikaan 23:22. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Ito po ay hindi lang payo, ito ay utos ng Diyos, isang panawagan para sa honor, respeto, at pagmamahal sa ating mga magulang. Pag nilay-nilayan natin ang talatang ito, pakinggan mo ang iyong ama. Ang salitang pakinggan dito ay hindi lang basta pagdinig. Sa original na diwa ng salitang Hebreo, ito ay nangangahulugang makinig na may intensyon at pagsunod. Marami sa atin ang naririnig ang ating mga magulang, pero hindi natin sila talagang pinakikinggan. Iniisip natin, luma na ang paraan nila. Hindi na uso ang payo nila. Ngunit, tandaan natin, ang kanilang karanasan, sakripisyo, at pagmamahal ay di matutumbasan ng kahit anong aral sa mundo. Ang ating ama, ganun man kahigpit, kahina, o katahimik, ay ginagamit ng Diyos upang tayo'y iluwal sa mundo. Hindi natin sila pinili, pero pinili ng Diyos na sila ang maging kasangkapan ng ating buhay. Kaya mga magulang, mga kapatid ko po sa Panginoon, napakahalaga ng ating mga magulang. Dapat natin silang pakinggan pagkat sila ang nagduwal sa atin para tayo ay mabuhay sa mundong ito na ginamit ng Diyos. Kalo po, at huwag hamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Ang salitang hamakin ay nangangahulugang pagwawalang bahala o pagmamaliit o
pagbabaliwala. Napakasakit marinig na may mga anak na pinapahiya ang kanilang ina o pinababayaan sa oras ng katandaan. Subalit, ang Diyos ay may malinaw na paalala. Huwag mo siyang hahamakin. Ang ina ay ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aaruga, nagtuturo, at nagmamahal kahit walang kapalit. Kapag sila'y tumanda, huwag nating isiping wala na silang silbi. Sa katandaan nila, tayo naman ang dapat maging kamay at paa nila. Tayo ang dapat yumakap, magpakain, maghatid ng aliw, at paggalang sa kanila. Kaya, ipadama natin, ipakita sa ating mga ina na pinagkakautangan natin ng ating buhay. May isang kwentong nais kong muling ibahagi sa inyo. May isang tunay na kwento mula sa isang lalaking nagngangalang Elias. Lumaki siya sa hirap. Ang kanyang ina, si Nanay Lourdes, ay tindera ng gulay sa palengke. At alam niyang si Mang Delpin ay karpentero. Sa kabila ng kahirapan, itinaguyod nila si Elias sa pag-aaral. Minsan, sa gitna ng tag-ulan, basang-basa si Nanay Lourdes habang nagtitinda ng gulay para lang may baon ng anak kinabukasan. Ang sabi pa nga ng ina, hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko, pero gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka. Nagtagumpay si Elias, naging engineer siya at nagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit sa tagumpay na iyon, unti-unti na siyang nalayo sa kanyang mga magulang. Tuwing tumatawag sila, laging may dahilan siya. Busy po ako. May meeting po. Hanggang sa dumalang na ang komunikasyon. Isang araw, tumanggap sila ng mensahe. Elias, si tatay mo ay pumanaw na. Sumuwi siya doon. Niya nakita ang nanay niyang wala ng kasamang nag-aalaga. Niyakap siya ni Nanay Lourdes. Mahina na ang katawan at sabi, anak, hindi ako galit. Miss lang kita. Gusto lang kitang makasama habang andito pa ako. Doon nabuksan ang puso ni Elias. Nagdesisyon siyang magsimulang bumawi. Gumugol siya ng oras, gumastos ng panahon at binawi ang lahat ng hindi naibigay noon. Hindi man niya maibalik ang nakaraan. Ipinangako niya sa natitirang buhay ng ina, siya na ang magiging sandigan. Napakaganda ng kwentong yon. Bagamat nagkamali si Elias, nais niya bumawi sa kanyang magulang. Mga kapatid, baka tayo rin ay tulad ni Elias, abala sa mundo, ngunit may pabaya sa mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Kailan ko huling tinawagan ang aking mga magulang? Naipakita ko pa ba sa kanila ang respeto at pagmamahal? May hindi pa ba ako napapatawad? O hindi pa inihingi ng tawad? Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa mga pusong marunong rumispeto sa awtoridad, lalong-lalo na sa loob ng tahanan. Hindi lahat ay parehong ang karanasan sa mga magulang. May ilan sa atin, may masakit na karanasan, iniwan o sinaktan. Ngunit, sa kabila nito, iniimbitahan pa rin tayo ng Diyos sa kapatawaran at pagpapatawad. Hindi ito madaling gawin, pero posible sa tulong ng Diyos. Mga kapatid, samahan niyo ako
sa huling panalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa iyong salita at pag-aralan ngayon. Ito ay isang paalala, isang hamon at isang paanyaya sa amin na igalang, mahalin, pakinggan ang aming mga magulang. Patawarin mo po kami kung kami naging abala sa aming mga sarili at nakalimot na pahalagahan ang aming ama at ina. Kung kami man ay may sama ng loob sa kanila, tulungan mo po kami magpatawad. Kung kami man ay may nagawang kasalanan laban sa kanila, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang humingi ng tawad. Turuan mo po kaming magpakumbaba. Itanim mo sa aming puso ang paggalang sa mga taong ginamit mo upang kami isilang at palakihin. Pagpalain mo po ang aming mga magulang. Ang mga buhay pa at maging mga pumanaw na, at kung kami naman ay magulang na ngayon, turuan mo kaming maging mabuting halimbawa sa aming mga anak. Lahat ng ito, tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.